Maraming salamat mga kapolitika sa panonood at pakikinig dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos. At kung kayo naman ay mahilig sa isyu ng lipunan at hilig sa isyu ng politika, ay tama po ang channel na inyong pinapanood. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika is itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Mga kapolitika, kung inyong matatandaan is merong prayer rally na ginawa dyan sa Cebu noong February 25 at kahapon February 27 is meron na namang press conference na ginawa itong si former President Rodrigo Roa Duterte dyan sa Davao City. Now, ating pag-uusapan mga kapolitika itong dalawang issue na kanyang nabanggit dyan sa Davao City. Ang unang-una mga kapolitika, yung pinakaayaw niya na tackle na natin ito at na pag-usapan na natin ito doon sa ating previous video, itong pinakaayaw ni former President Duterte, which is ang People's Initiative. Now mga kapolitika, kasi napanood ko rin sa balita kahapon na ito palang People's Initiative or itong charter change na sinasabi nila economic provisions, meron palang isiningit doon mga kapolitika na pag-extend sa termino ng mga nasa gobyerno ngayon, and that includes our President Bongbong Marcos. No, nagpapakonferensya dito mga kapolitika kasi ito ang pinakaayaw ni Duterte. Okay, ito yung pinakaayaw niya na i-extend yung term ng mga nasa posisyon ngayon. Gusto niya pa rin yung dating gawi na kung saan 6 years and 3 years dito sa mga local officials mga kapolitika at sa mga senador. Now, yun ang gusto ni former President Rodrigo Duterte. Now, ating bigyan ng reaction kung bakit ito ayaw na ayaw ito ni former President Duterte, and even nung siya ay nasa posisyon is hindi niya ginawang baguhin itong constitution and even the terms of the political officials dyan sa ating gobyerno mga kapolitika. Unang-una, itong si Sara Duterte is pinoposisyon na nga, di ba, na maging presidente sa 2028 election. Okay, so yun ang pinangangambahan ni former President Duterte kasi masasagasaan din yung right ni Sara na tumakbo na maging presidente sa 2028 kasi magkakaroon na ng prime minister. Kung i-include yung posisyon ng mga gobyerno dyan sa charter change na sinusulong nila, is masasagasaan nga itong si Vice President Sara Duterte. Kung siya itatakbo sa 2028 ay hindi niya na ito magagawa dahil magkakaroon ng prime minister. So alam naman natin yung prime minister, siya yung iboboto ng mga kapwa niya lang din politiko dyan sa parliament government mga kapolitika. So yun ang ating knowledge about that political provisions kung sakali man ay babaguhin nila. So hindi na makakatakbo si Sara sa pagiging presidente at yun ang ayaw ni former President Duterte na mangyari kasi mga kapolitika, kasi yung mga anak niya rin is apektado rin kung babaguhin nila itong constitution, i-amend nila yung buong constitution mga kapolitika. So may point din naman si former President Duterte kasi mawawalan tayo ng karapatan na bumoto mga kapolitika sa mga officials diyan sa gobyerno. So instead na gusto nating palitan yung nasa gobyerno is hindi natin magagawa yun kasi nga ang ating constitution is nabago na, nasa saligang batas na, and yun ang susundin ng mga men and women in uniform, yung Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Yun ang susundin nila kasi yun ang nasa batas. Okay, so yun nga ang punteriya talaga ngayon, yung batas is babaguhin mga kapolitika. At gusto ko itong point niya mga kapolitika kasi aside sa kanyang anak na kung saan is patatakbo niya na bilang presidente, is may benefit din ito sa mga taong bayan na kung saan is mamanatili yung demokrasya dito sa ating bansa sa pagpili ng leaders. Pero doon sa economic provision, okay naman siya at okay rin ako mga kapolitika doon kasi itong economic provisions is kailangan din ito kasi may napanood ako dito sa isang ads na kung saan is yung mga restrictions pala mga kapolitika, yun ang pinakaayaw ng mga negosyante na mamuhunan doon sa ating bansa mula doon sa mga foreign investors. So for example, yung hindi sila payagan na mag-own ng property dito sa Pilipinas in case na mamuhunan sila, yun ang pinakaayaw nila, which is yun na ngayon ang ginagawa ng Vietnam, Indonesia, Singapore, yung Thailand, yun yung mga kalapit na bansa natin, is yun ang ginagawa nila, which is binuksan na nila yung kanilang foreign investors dito sa pagmamayari ng mga property. So yun sa atin kasi mga kapolitika is parang may kahati pa
yung Pilipinas at yung gobyerno sa mga foreign property. So which is yun ang ayaw ng mga investor, kung kaya daw is nag-no itong mga foreign investors na sana ay pera na naging bato pa. So may mga pledges no na hindi tumuloy kasi nga dahil dito sa batas na ito mga kapatid. So yun ang gustong baguhin nitong mga nagsusulong ng economic provisions sa charter change. So maganda yun as long as hindi pa kailaman yung terms ng mga politiko. At sa pangalawang punto mga kapatid na bigyan natin ng reaction is itong sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte hinggil dito sa issue ng droga. Okay, so hindi na matapos-tapos itong issue ng droga mga kapolitikano kasi itong si former President Duterte dati is meron nga siyang isinawalat na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot itong si kasalukuyang administrasyon Bongbong Marcos. So ang nilinaw niya dito mga kapolitika is hindi naman daw addict itong si Bongbong Marcos. So yun ang sabi niya, pero ang sinabi niya is nagagamit ng droga, yes, pero kung tawaging addict is hindi daw niya sinabi yun mga kapolitika. So I think narinig ko ito doon sa sinabi niya previously, especially yung unang rally niya sa Davao na meron tayong presidente na addict. So yun ang sabi niya dati. I don't think correct me if I'm mistaken mga kapolitika, pero yun ang parang sinabi niya. So dito na pagtanto ko mga kapolitika na parang naglaylo itong si former President Duterte, parang ceasefire ang kanyang ginagawa dito sa kasalukuyang administrasyon mga kapolitika. Okay, so hindi naman talaga natin alam ano ang totoo dito sa mga isyong ito kasi ito ang pinalalabas niya na issue dito kay Bongbong Marcos. So again mga kapolitika, itong sinasabi ko lagi sa inyo is itong issue ng ICC talaga is a big factor talaga kasi kahit sino naman na ipahuli, padampot sa mga otoridad is siyempre maalerto din tayo, at dito na alerto itong si former president mga kapolitika nung naglabas ng issue itong si Trillanes na kusan is anytime pwede nang ihuli si Duterte, at doon siya na nagpanic mga kapolitika. Pero nung sinabi ni Bongbong Marcos na okay naman, wala namang jurisdiction itong ICC sa ating bansa, is kumalma itong si former president. So yun ang napakalaking turn of events mga kapolitika, at naging kalmado, naging malamig na itong si former President Duterte, at tudupuri na siya kay Pangulong Bongbong Marcos mga kapolitika. Okay, so yun talaga ang natural na nature ng tao mga kapolitika. Nagbabago ang ugal, nagbabago ang perspective at pananaw. At siguro dito ng kay former President Duterte mga kapolitika is dapat maging maingat rin siya sa mga salitang kanyang binibitawan kasi it could be taken against him. Okay, at pwede yung magamit politically at pwede din yung ikakasira ng kanyang imahe, especially natatakbo nga itong si Sara Duterte as president sa 2028. So sila lang din ang magsisiraan dyan, at baka ang tendency is matalo pa itong kanyang anak mga kapolitika. Alright, so yun lamang ating masasabi mga kapolitika at ang opinion or reaction sa isyong ito. At maraming salamat na muli sa walang sawang pagsuporta at pagtunghay dito sa aking YouTube channel. Kung kaya ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe.